illegal ways of these Chinese nationals. We have to put a stop to it. That's why Quadcom is really doing its job. So kailangan namin ng cooperation. Sir Amla, if I just may appeal, I do understand that you are doing the best, but we have to really be proactive in doing our job because time is of the essence, sir. We understand, Mr. Chair. Yes, again, Mr. Chair, marami pong salamat sa oras. Thank you, Congressman Junicio. The next to interpolate is Congressman Acop. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. May I know if Mr. Ermi Raido Pangan Kanda is present? Mr. Pangan? Kanda. Mr. Kanda. Mr. Kanda, you are the former barangay captain of San Lorenzo po, Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga. Okay. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed to interpolate Mr. Kanda, may I ask Pidea, you have a manual sa controlled delivery. Tama po. Yes, Mr. Chair. And the conduct of controlled delivery is not a regular, shall we say, operation to be conducted by anti-illegal drug units. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. So, hindi po araw-araw na ginagawa ito. No, Mr. Chair. Thank you. And bago mag-conduct ng isang ahensya no authorized na mag-conduct ng controlled delivery, kailangan yung authority ng Director General ng PDEA. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Yes. Doon din sa manual na yun, kung nagbabago po ang rota na napag-usapan, kailangan din ng approval ng head ng PDEA. Would that Yes. also be correct? Yes, Mr. Chair. Thank you. At ang dahilan kung bakit ginagawa po yung controlled delivery para ma-identify o malaman at ma-aresto yung mga consignees o yung tumatanggap po ng mga illegal drug shipment. Would that be correct also? Yes, Mr. Chair. So, now, ang katanungan, were all these protocols followed during that controlled delivery in issue? Yes, Mr. Chair. So, yung pagpalit ng rota, inaprubahan ni DG PDEA. Yes, Mr. Chair. Pati po yung extension ng period na pag-antay kung may kukuha na consignee. Yes, Mr. Chair. Tama? Okay. Now, matanong ko po kayo, sino po ba yung dapat consignee na tatanggap ng shipment na yon sa Tondo, Manila? I believe, sir, the NBI has the answer, sir. The NBI? Yes, sir, the NBI, sir. NBI, can you answer the question? It's local consumer, Mr. Chairman. When you knew na yung consignee pala ay local trading? Local consumer incorporated or something. Yes. Did you conduct a background investigation in so far as that consignee is concerned? Kasi alam nyo na doon pupunta dapat yung mga illegal drugs na under controlled delivery. Yes, Your Honor. Yes. Now, may I know kung tunay po itong opisina na ito, itong consignee na ito? It's a fictitious company, Mr. Chairman. Kung fictitious company at alam nyo na beforehand, bakit tinuloy nyo pa yung controlled delivery? Hindi naman yung mahuhuli yung consignee. Dahil fictitious. Your Honor, that's precisely the idea of a controlled delivery.
is for you to be able to identify the recipient of the drugs. Fictitious, sabi po ninyo yun eh. Meron bang opisina ang isang fictitious company? No, the undercover operative is being directed and being instructed by the drug trafficker that the shipment will be diverted later. Ang ibig nyo bang sabihin sa control delivery, ang may control ay yung nag-ship o yung mga authorities? From the beginning, Mr. Chairman, it is the drug trafficker who controls where the drug should go. Now, once it's seized, when it's intercepted, now the law enforcement agency may now control the delivery. Hindi po yata yun ang concept ng control delivery. Hindi ba, PDEA? It should be one address only, sir, and maybe it could be changed if there is, if the DG will approve of it. Yes. Thank you. Let's leave control delivery. Mr. Kanda, pwede po bang sabihin nyo sa amin ngayon, ano po yung mga personal circumstances po ninyo? Ano pa yun? Kayo po ba ay may asawa? Opo. Kaya yun po yung personal circumstances. Ano po ang at ano po yung trabaho nyo dati? Ano po yung trabaho nyo ngayon? Dati po kung former barangay captain at ngayon po nagtatrabaho ko sa LGU po, sa hospital. Sa hospital ng LGU. Opo. Kailan po kayo naging kapitan ng San Lorenzo, Mexico, Pampanga? 2007 po hanggang 2017. Sino po ang mayor noon ng Mexico, Pampanga nung kayo po ay kapitan? Si ex-mayor Eddie Tumang po. Aha. So, maliban sa transaction na political kay Mayor Tumang, meron po ba kayong pagkakataon na nagkaroon po kayo ng transaction na hindi po political kay ex-Mayor Tumang or former Mayor Tumang? Wala po. Hindi po kayo nagkaroon ng transaction tungkol sa pagbebenta o pagbibili ng lupa? Opo, bali ako po yung ahente niya bilang incumbent barangay captain sa San Lorenzo. Sa inyo pong kasagutan, kayo po ang ahente ni former Mayor Tumang sa pagbili ng lupa sa San Lorenzo, Mexico, Pampanga. Yun po ba ang ibig nyo sabihin? Opo, Your Honor. Okay. So, naging ahente po kayo ni ex-Mayor Tumang. Opo, Your Honor. Now, pwede po bang malaman kailan nagsimula yung inyong pagiging ahente at ano ang transaction na yun? Bali po, nag-start po kami noong 2016, natapos po ng 18 to 19. Okay. At lahat po ba ng transaction na yun pagbibili ng lupa ni former Mayor Tumang? Opo. So kayo po ang nautusan maghanap kung anong mga lupa sa San Lorenzo, Mexico, Pampanga, kung anong mga lupa doon ang binebenta? Ganun po ba yun? Sa mga farmers po ng Mexico, barangay San Lorenzo. Lupa ng mga farmers. Opo. Ibig sabihin, yung binibili ni former Mayor Tumang na lupa ay mga sinasaka. Opo. Okay. Nagawa mo ba yung inuutos ni former Mayor Tumang na magdala ka ng mga magsasaka na nagbebenta ng mga lupa? Opo, bali pinakumisi niya po sa akin bilang incumbent barangay captain na ipagbili yung lupa sa kanya ng mga magsasaka. Tapos inutusan po ko na dalhin sa bahay niya para kausapin sa Morning Sun yung mga farmers. Tinupad niyo po yung iniutos niya ngayon. Opo. So nagdala po kayo ng mga magsasaka na gustong magbenta ng